ginagamit natin sa brain, Alzheimer's, sa dementia, sa mga matatanda. Inflammation tsaka yung anti-cancer. Ang ginagawa niya, pinapabagal niya yung paglaki ng cancer cells. Tapos binabawasan niya pagkalat. Alam mo yung brain natin, hindi na siya nagdi-divide eh. So habang okay pa yung utak natin, pinaproteksyon natin ng antioxidant, katulad ng punic acid, para maiwasan natin yung mga Alzheimer's, dementia. Nakakatulong po to sa mga degenerative problems. You're saying, Doc, maaring sa meron ng sakit na mga ganun, hindi na masyadong useful. Okay. Useful pa rin siya. Useful Yes, pa rin, Doc. useful rin siya. Medyo mahirap hanapin sa Pilipinas. Pero buti na lang, meron ganito. Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang magandang nutrient na malaking matutulong sa atin. At yan ang omega-5. Medyo bago siguro sa pandinig nyo kasi ang madalas nating naririnig yung omega-3, di ba? Usually associated sa heart health. Pero marami pala itong mga omega na to. And ngayon, pag-uusapan natin yung omega-5 kasi medyo underrated pero ang ganda pala sa katawan. At ngayon, nandito para ipaliwanag ang mga to, si Dr. Anthony So. Alam niyo ba na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami, nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3, all in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. Doc, Yes, Coach. diretsahan lang. Yes, Coach. Ano ba itong omega-5 na to at anong pinagkaiba niya sa omega-3, 6, dami eh. Usually, 3, 6, 9. Yun yung palagi. Palagi hinahalo yon 3, 6, 9. Tapos, meron siyang bago ngayon, 5 tsaka 7. So, 5 na lahat ngayon. So, kasi yung omega, fatty acid chain yan. Chain siya. Kasi yung omega-3, pang first, second, third, napuputol siya. Dan nagkakaroon ng bend, nagkakaroon ng double strand. So, dun, omega-3 siya. Pero yung ibang chain naman na fatty acid, kapag nabaluktot siya sa 6, omega-6 siya. Ganon, kaya yun tinatawag. Okay. Then, ma-differentiate natin kung essential ang omega na yan or non-essential. Kasi essential, hindi natin ginagawa sa katawan. So, pag hindi natin ginagawa, yun, kailangan talaga natin. Omega-3 saka omega-6. Essential fatty acid yan. Tapos, yung non-essential is yung 5, 7, 9, tayo gumagawa tayo. Pero sa mga diet natin ngayon, mukhang lahat essential kasi pangit ang kinakain natin. Mamaya, papakita natin kung saan nanggaling yung 5, saan nanggaling yung 7, saan nanggaling yung 9. Then, may sinasabi na polyunsaturated. Ang polyunsaturated kasi, marami siyang double bonds, marami siyang hati-hati. Yan ang polyunsaturated. Yun mga omega-3, omega-5, omega-6. Ito kasi, aktibo siya. Marami kasi siyang bend, kaso lang, mabilis masira. Mabilis naman mapanis. Kaya nga yung pag bumili kayo ng omega-3, kahit na 5, kahit na 6, kailangan i-ref ninyo. Kundi mapapanis ka agad. Yung monounsaturated, yung isa lang yung bend, ang omega-7 saka omega-9. Mas stable siya. So, pwede siyang i-cook daw. Pero ako hindi ko pinapaluto, hindi ko pinapaprito eh. Ang omega-7 saka omega-9 parang Mediterranean diet. Bakit? Ang omega-7 galing sa macadamia nuts. Ang omega-9 naman, avocado, olive oil. Yon, di ba? May mga iba, nagpiprito tayo, olive oil, di ba? Tapos, stable siya, hindi siya napapanis kagad. Sa bote lang siya, hindi siya napapanis. Pero yun, sana, yung omega-7 saka 9, mas maganda kapag salad.
Mas maganda yan. Hmm. Huwag na iprito. Na okay. Kaya. Then, may mga iba, di ba palagi ayaw natin omega-6. Kasi yung omega-6, pro-inflammatory. Nagpapa-inflame siya ng katawan. Yung omega-3, tsaka yung the rest, nagpapabawas ng inflammation. E di, ba't tayo mag-iinom ng omega-6? Bakit? Omega-6, kailangan din. Pag wala tayong omega-6 sa katawan, mababawasan ang immune system natin, tsaka yung mga blood clotting nababawasan. Pero, hindi pwedeng marami. Dapat kasi ang ratio natin sa pagkain is omega-6, 4 na omega-6 parts, tsaka isang omega-3. Kaso ngayon, puro prito tayo, yon mga prito, puro processed food, nagiging 15 ang omega-6 natin. Pati mga pork, mga ganon, ang dami nating prito. Omega-6 natin 15, ang omega nating 3, 1 lang. So yung omega-6 na 15 parts, nagpapa-inflame sa ating katawan, kaya nagkakasakit tayo. And isa siguro sa mga napanood niyong videos namin yung tungkol sa inflammation. Sabi nga ni Dr. Sodon, marami sa mga sakit natin, hindi lang body pain, kumbaga yung mga chronic diseases, kasama na doon, galing lahat sa inflammation. So sinusubukan nating iwasan yung ganun. Yes. So, ngayon, balik tayo ngayon sa omega-5. Ang omega-5, ang pinakakilala doon, marami pa rin klaseng omega-5, pero ang pinakakilala doon is punicic acid. So, ito, nanggagaling siya sa pomegranate seed. Medyo bago sa pandinig nyo, no? Pomegranate or pomegranate yata yung tamang bigkas doon. Prutas ho yan. Usually, hindi sa Pilipinas yan. Sa ibang bansa. Kung di ako nagkakamali, medyo Mediterranean area rin yan. Pero kung mali ako, sabihan nyo ako sa comments. Basta, hindi siya masyadong uso sa Pilipinas, kaya hindi ganong dinig sa atin. Pero, yung omega-5 niya, very useful. Papaliwanag yun ni Doc. May nagtatanong pa, anong pagkakaiba ng saturated saka not saturated, yung mga polyunsaturated, monounsaturated, anong pagkakaiba naman yun? Yung saturated kasi, matigas siya, fully packed eh. Diretso lang siya, fully packed. So pag diretso lang siya, fully packed, solid siya kapag room temperature. Like butter. Butter, hindi ibig sabihin na yung butter, dati, takot na takot tayo sa butter eh. Pero ngayon, marami na nagsasabi, uy, maganda rin yung butter. Pero wag lang sobra. Wag lang Tama. sobra. Tama lang. Okay yan. Butter is okay. Kesa sa margarine. Alamin Oo, niyo kasi- yung pinaghaiba ng butter at margarine. Medyo similar kasi tignan, di ba? Yes, Doc? yes. So, may mga iba pa nga, kala mo butter pala yung gano'n. Basta, butter ang isa sa maganda. Pero huwag namang araw-araw. Okay? Yun, stable siya. Tapos yung omega-5, polyunsaturated sila. So, mas flexible sila. Yun, ang maganda doon is, yun, ang ginagamit natin sa brain. Kasi pagka stiff kasi yung lahat ng membrane natin, puro kailangan ng omega eh. Omega-3, 6, 5, 7, 9. So, kapag stiff siya, yung saturated, ayaw natin. Kasi natin mas flexible, mas maganda. So sa makatwid, pareho natin kailangan in the right quantities, Doc. Eksakto. Okay. Eksakto. Pag sumobra, doon nagiging masama siya. Yan. Okay. So, brain health. Dati, akala natin, pangbata lang kasi for brain development. Pero ngayon, pinag-aaralan yung punicic acid for Alzheimer's, sa dementia, sa mga matatanda. Kasi nakakatulong pala siya kasi anti-inflammatory pala siya. Eh, alam mo yung brain natin, hindi naman tumutubo na eh. Wala nang, hindi na siya nagdi-divide eh. So, kailangan habang medyo okay pa yung utak natin, pinoproteksyon natin ng antioxidant, katulad ng punicic acid, para maiwasan natin yung mga Alzheimer's, dementia. Yung mga neurological, no, Doc. Yes. Yung Parkinson's, kasama ho siguro. Kasama na rin yun. Nakakatulong po to sa mga degenerative problems. Ang masama pa naman, Doc, usually itong mga ganitong sakit, walang totoong gamot sa kanila, di ba? Mapapabagal mo lang pero hindi mo matatanggal talaga. Tama. So then, ito, yung omega-5, ang ginagawa niya, binabawas niya yung formation ng mga plaque formation na makikita yan sa Alzheimer's. Tapos, yung ibang omega-5, nakakapasok sa blood-brain barrier. So, pag pumasok siya, nakakatulong siya sa brain function, like yung memory natin, nakakatulong siya. Yun pala. Yes. So, you're saying, Doc, maaring sa meron ng sakit na mga ganun, hindi na masyadong useful. Pero bago ka pa magpakasakit, Useful pa rin siya. useful Yes, pa rin, Doc. useful rin siya. Oo. Okay. Para hindi na yung tinatawag na yung plaque formation na beta amyloid. Yun, para hindi madagdagan, para hindi mabilis pag-progress. So, anytime useful siya. Pero, syempre, prevention is better than cure. So, the best, wala ka pang ganyan, medyo payamanin mo na yung diet mo ng omega-5. Yes. Pero kung may ganyan ka naman, nakakatulong pa rin.
Definite. Okay. Number 2, antioxidant effect. Ang oxidation, normal process ng brain yan eh. Di ba pag gumagawa tayo ng ATP or energy, nagkakaroon ng free radicals, reactive oxygen. Meron tayong mga antioxidant sa katawan na pupuksain, mawawala yon. Parang meron tayong, di ba sa factory, ang daming ginagawa tayo. Siyempre may reject. So yung reject, may taong kumukuha ng reject, tinatawag. Tama. Pero ginagawa natin ngayon, dami nating kinakain na processed food, sobrang daming free radicals. So nakukulangan ng katawan natin, kaya kailangan natin outside source. Kaya nga yung mga pinag-usapan natin, mga antioxidant, yon, ito, nakakatulong to protect yung mga toxic chemicals, yung mga reactive oxygen, taka yung mga free radicals, para hindi mag-damage ang ating cells, mga DNA. Kaya papangit, tatanda tayo kagad, tapos magkakaroon tayo ng inflammation na nakakatanda ng ating katawan. And kung napanood nyo yung mga past episodes natin about free radicals, antioxidants, laging sinasabi ni Doc, yung mga free radicals na yan, sa atomic level nila o sa molecular level nila, sobra sila ng electron, di ba? Kulang. Kulang sila ng electron. Mhm. Tapos, yung antioxidants yung magpupuno doon para tumigil na sa pang-aaway itong mga Yun, tao. oo, hindi nasisira yung katabi niya. Oo, hindi niya sisirain yung mga katabi niya. So, super important antioxidant, lalo na kung gusto mong pigilan yung mga chronic diseases, di ba, Doc? Yes, coach. Including cancer, di ba? Yes. Almost lahat. Heart problem, atherosclerosis, yung pagbabarado, Mm. yung dementia, yung arthritis. Lahat yan, almost lahat yan, inflammation, tsaka yung cancer. Ganon din. Yung free radicals pa naman, parang free radicals. Parang cool pakinggan. Hindi cool yan. Di Hindi ba? cool, yes, hindi Oo, cool. pangit yan. Yung pangit pakinggan, antioxidant, yun yung okay. di ba? Yes. So, yun, maganda siya at yung mga hardening of the arteries, yun, maganda siya dahil sa anti-inflammatory siya tsaka sa mga cancer. Pangatlo, hindi natin kakalimutan, puso natin. Kasi good fatty acid siya. So, nakakatulong siya sa cholesterol natin. So, pinapataas niya yung good cholesterol, pinapababa niya yung bad cholesterol. Yun. So, in that regard, medyo similar sa omega-3, no, Doc? Yun, Na exacto. maganda para Opo. sa puso. Opo. So, pinag-usapan natin, di ba, pang-apat, pa-anti-cancer. Yung cancer effect niya, nakakatulong siya sa prostate cancer. Ang ginagawa niya, pinapabagal niya yung paglaki ng cancer cells. Tapos sa breast cancer, sa colon cancer, at sa pancreas, sa lapay. So yun, pinapapagalan niya at minsan-minsan, yung pagkakalat, binabawasan niya ang pagkalat. Oh. Tapos minsan may makaipa pa, napapaliit pa niya. Ganda pala talaga. Yes. Then, syempre, 5, insulin sensitivity. Pinapa-increase niya yung insulin sensitivity para mabawasan ang insulin resistance. E di kung may diabetes ka, mas maganda ang sugar level mo. Hindi yung tataas ang sugar level mo na hindi control. Yun. Then, pang-anim, yung visceral fat. Nako. Maraming sa inyo ang nanood nun, yung episode namin sa visceral fat. Yan yung fat na nasa tiyan na ang hirap tanggalin. Yes. Na hindi pwedeng pindutin. Ito, hindi to visceral fat. Ang pindutot, hindi. Yung visceral fat ay binabalot niya yung liver. So, ang hirap tanggalin yun. Alam mo, yung visceral fat, pro-inflammatory. So, nagpapabilis siya ng pagbarado sa puso, atherosclerosis, cancer, etc. Ito nakakatulong sa pagbaba ng visceral fat at nakakatulong to sa fatty liver. Yun. Siyempre, pinakahuli, tungkol sa ganda, skin health. So, kailangan yon dahil pala, itong omega-5, maganda to sa protection sa atin sa sun. Okay. UV protection. Tapos, maganda rin to sa pagbawas ng inflammation, like yung mga eczema. Nakakatulong siya sa eczema. Then, nagproduce pala siya or ini-stimulate niya yung fibroblast para mag-produce ng collagen. So, yun, papaganda ng kutis. So, improved elasticity, no, Doc? Eksakto. Yun, pag mas elastic ho, hindi naman parang goma, syempre. Pero mas elastic po yung balat, mas younger looking ho yan. Yan. Di ba? Tapos sa buhok, maganda rin siya, nagpapabawas ng dandruff. Talaga, Doc? Yes. Kailangan ko to. Tsaka yung sun protection kasi, Yan. di ba ho, na biyayaan talagang Pilipinas ng sunlight. Sobra-sobra na nga eh. So, mukhang okay to para sa atin na minsan medyo nabibilad. Protection sa UV kasi pagka kulang sa protection sa UV light, ang nangyayari, tumatanda tayo mabilis. Okay. So in case na interesado kayo, kasi ang daming benefits nito, yung omega-3, ang dali lang hanapin eh. Kumain lang kayo ng mga isda, lalo na yung mga salmon, tuna, sardine, mackerel yata. Kung gusto mo ng konting omega-6,
pwedeng tilapia, di ba, Doc? Pero alam naman natin yung posisyon ni Doc. Wag sobra. Oo. Di, kumakain din ako tilapia. Kumakain din ako baboy. Wag lang sobra. Tama. So, ayun, yung mga omega-3 tsaka 6 madaling hanapin. Yung 5, sabi nga namin, dahil galing siya sa pomegranate seeds, medyo mahirap hanapin sa Pilipinas. Pero buti na lang, meron ganito. Kung gusto nyo ng supplement na may omega-5, ito, Granagard. Bagong lagay lang namin to sa medico.ph store. Medyo konti pa yung quantity, hindi namin alam kung magugustuhan nyo. Pero, maganda subukan nyo kasi marami kaming kilalang sumubok na. Maganda yung feedback namin. So, in case gusto nyo ho ng omega-5 na supplements, maganda sa, sabi nga ni Doc, pangunahin, brain health, maraming antioxidants, heart health, and pampaganda pa ng skin. Try nyo po. Granagard, yan ang supplement na rekomendado namin na nasa medico.ph store. Doc, ito. So, sa dami ng benepisyo niya, hindi pa natin napag-usapan kung meron potential na risk dito. Meron bang mga tao na hindi dapat mag-take nitong omega-5? Anong mapapayo? First of all, oil-based siya. So, nade-deposit, na-store. So, wag namang maramihan kasi baka magkaroon ng toxic dose. To follow the instructions lang. Then, syempre, number one, kung may allergy ka, wala tayong magagawa. Ibang omega naman. Tapos, maganda, halo-halo, iba-ibang mga omega para mas maganda sa katawan. Then, kung may other concerns or other sakit siya, consult your medical doctor. Lalo na kung may mga maintenance na ho kayo, meron kayong mga tinetake, kunyari, mga anti-inflammatory medication, syempre, the best muna, itanong nyo sa inyong mga doktor dahil sila po yung nakakaalam ng health history ninyo. Regarding naman dun sa dosage, para hindi sumobra, I think magandang yung mga ganitong supplements kasi dinesign na yan na nasa tamang quantity lang tapos ite-take lang ng certain lang yung volumes. Kumbaga yung sakto, finormulate na sa inyo. Sabi nga ni Doc, syempre basahin muna yung nasa karton tsaka yung nasa website natin, nandun po yung dosage na recommended ng manufacturer. Anyway, yun lamang po yung masasabi natin about sa omega-5. Syempre, napakaganda po sa katawan. But, again, consult your doctor before adding supplements sa inyong daily needs, kumbaga. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health, Dr. Anthony So. Kaming magpapaalam na muna, saying stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!